isang biyaya po ng Panginoon na patuloy na nakakapakinig at nagkakasama-sama po tayo sa pagtitipon para po sa kanyang kaluwalhatian at patuloy pong marinig ang kanya pong sasabihin sa araw na to para po sa ating lahat. Tayo po ay patuloy na inaasahan kong nagpunta or naghanda sa ating sarili upang makapakinig in our spirit at yung grace ng Panginoon ay mapasa ating espiritu po upang yung kaunawaan at patuloy na kapahayagan ng Panginoon ay maipahayag ay patuloy po nating matanggap at yung kaunawaan ng kanya pong sinasabi sa atin ay patuloy po nating makamtan. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, narito po kami bilang isang iglesia, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Tunay, Panginoon, na wala po kaming bagay na maililihim sa iyo. Hayag ang lahat ng bagay, ang aming damdamin, ang aming kaisipan. At alam po namin, Panginoon, na wala kaming maililihim sa iyo. Kaya nagpapasalamat kami, hayag ang lahat ng bagay sa iyong harapan. At patuloy mo po kaming tinatanggap kung nakikita mo kami ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran at may pagnanasa, Panginoon, na hindi na manatili sa kung ano man, Panginoon, ang maaaring nagpe-prevent sa amin upang ang katuparan ng iyong mga pangako na aming tinanggap ay patuloy po naming makamtan. Cleanse our heart, cleanse our mind, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na ang iyo pong sasabihin ang aming matanggap sa araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-uusapan po natin ngayon ay yung Last Days Challenge for every principled believers in Christ. So, dito po sa Philippians 3:12, sabi nga po every passing year ay meron pong naiiwan sa atin na pwedeng nag-encourage sa atin or nag-discourage sa atin upang matupad po ang ating pagkakatawag sa Panginoon sa ating career at yun pong pag-pursue or yung pag-abot sa atin pong goal at destiny. Mapa-estudyante yan, mapa mga magulang, mapa businesswoman or businessman. Lahat po ng domain na ating ginagalawan kung saan tayo inilagay ng Panginoon. At patuloy na bilang mga nanay at tatay, meron din po tayong mga tinitignan sa ating sarili. Mga estudyante, mga bata. Meron po tayo na patuloy na naranasan ngayong taon na iba-ibang karanasan na pwedeng, sabi ko nga po yung pong nag-encourage, nagbigay ng patuloy na pagpupursige sa atin upang abutin yung tinanggap natin at alam nating nais ng Panginoon sa ating buhay, or may pagka-discourage naman dahil sabi nga po, bawat pangyayari sa ating buhay, may purpose lagi ang Panginoon. Ngayon, doon sa discouragement, nakita mo ba yung purpose ng Panginoon? So, kung paano pong sinabi ni Pablo sa Philippians 3:12, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, kung babaybayin po natin ang ating buhay before na tayo ay makakilala sa Panginoon, sabi ko nga po meron lang tayong one thing in common. Nag-respond tayo ng tama nung tinawag tayo ng Panginoon mula sa ating pagiging makasalanan at patuloy na tinubos niya tayo at nagpapatuloy. Kaya nga sabi ko po, yung Last Days Challenge sa every principled believers in Christ. Kasi marami naman pong tao na nagko-confess na sila po, nagpo-proclaim na sila po ay believers, pero
Sabi nga po, sa bunga mo makikita. Ano na ba yung bunga ng pananampalataya mo kay Kristo? May nabago ba? Meron bang nag-improve? Meron bang pag-angat sa iyong kaisipan, sa iyong pananampalataya, sa iyong mga bagay na ginagawa, pag-angat mula sa iyong limitasyon dahil hinayaan mo na ang Panginoon ang patuloy na gumawa sa iyo. So, we must forget the past as we pursue the future. Sa yung mga nakaraan po, kahit yung nag-encourage sa atin, let's leave them for it is in the past already. Walang masamang alalahanin, pero huwag ka na mag-cling din doon sa mga bagay na nakapag-encourage sa atin. Sabi nga po yung pong nung gumanda yung takbo ng buhay mo o nung karir mo o ng ministry na hinahawakan mo, nung time na lumaki yung kita mo, yung time na na-promote ka, yung nakabili ka ng mga properties, na-upgrade yung mga gadgets, sasakyan, nakabili pa ng dagdag na lupa, nakapagpa-renovate ng bahay, nakapagbayad ng utang. So, yun po ay naka-encourage sa atin, di po ba, na makapagbayad ng utang. At kung hindi pa po tayo nakakabayad, ako may mga hindi pa po ako nababayarang utang. Pero isa pong goal ko ngayong 2024 na ayusin yung pong aking bagay na mga ginagamit sa paggamit ng credit card or sa pangungutang. At wag na pong, sabi nga do not live beyond yung means mo. At nawa po ay kung paano nabanggit ko before na maituro nyo sa inyong mga anak, live below your means. Wag lang po dun sa means nyo kasi walang magiging savings. At nawa po ay katatapos lang ng Pasko, nawa po ay hindi puro gastos din kung may mga napamaskuhan man ang mga bata, kundi yung pong nauna munang inonor ang Panginoon sa kanilang mga natanggap. Pangalawa, nag-save. Okay? Hindi para sa pagkakagastusan, kundi yung para dumating yung time na magkaroon sila ng investment. Kanong linggo po ay anong third Sunday ay nag-usap po kami. At since ang napag-usapan ay napaka-mahihilig sa kape. Yan, sabi ko. So, isang bagay lang po na pinang-encourage ko sa kanila. O sige, pagka dumating yung time na pinatayo na yung ating, yung building ng church, mag-ipon na kayo ngayon para doon sa investment nyo, doon sa gusto nyong magiging coffee business. Okay? So, may kasama pong yun, na ini-encourage natin sila dahil doon sa kanilang mga kakayanan, and at the same time, ay yun pong kasing pagiging kingdom supplier, kung hindi mo sisimulan ng mas maaga, ay baka naman matanda ka na hindi ka pa maging kingdom supplier at wala ka pang nai-supply. Kasi yung pag-honor mo pa lang sa Panginoon ay sabi nga questionable na. Yung pong talaga bang ina-acknowledge mo or natin na ang Panginoon ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Tapos na po ang taon or last day na ng 2023. Na-acknowledge po ba natin at naging grateful po ba tayo sa mga bagay na ating tinanggap, even doon sa mga bagay na hindi nating tinanggap? Pastora, bakit naman hindi ko na nga natanggap Magiging thankful pa ako sa Panginoon. Yung mga bagay pong hindi natin natanggap, pwedeng yun ay isang way ng Panginoon upang i-prevent tayo sa mas malaking disaster pa sa ating buhay. So, sabi ko nga po ay tignan natin lagi ang mga pangyayari sa ating buhay. Panginoon, ano yung itinuturo mo? Panginoon, ano yung gusto mong matutunan ko? Panginoon, ano yung kailangan kong gawin para mabago tong sitwasyon ko? Ano yung ipinagagawa mo sa akin? Ano yung itinuturo mo sa akin? At willing, hindi lang mo yung nagtanong, ano yung itinuturo mo sa akin? Kasi willing akong matuto. Dugtungan nyo ng ganon.
Kasi willing po akong matutunan yung itinuturo mo. At ayokong manatili na doon sa aking dating kalagayan. So, those things that still discourage us, syempre, tapusan ng taon, may mga discouragement pa rin tayo. We need to learn from it and make sure not to repeat it to avoid the same discouraging result. Yun po nga, sabi nga po ni Albert Einstein, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. O yun po nga, ano ba yung insanity sa Tagalog? Kalokohan. Pagiging, nag-iisip ka na, ito ulit yung gagawin ko. Pero nag-expect ka na ibang resulta yung makukuha mo. So, yun po yung pagiging, hindi ko sasabihin bobo, or kundi yun pong maling kaisipan, foolishness. Okay? Kaya po kinakailangan natin, yun pong title ng ating pag-uusapan ay yun pong Last Day Challenges for Principled Believers in Christ. So kasama po doon yung principled believer ay pwede rin pong diligent believer. At ano po ang ibig sabihin ng diligent? Yung constant in effort to accomplish something, attentive and persistent in doing anything, at makikita po nating sample yan, a diligent student. Done or pursued with persevering attention or yung painstaking, a diligent search of the files. So isang bagay po na makita natin, kaya ka nagkakaroon ng recognition, ng award or reward, ay dahil dun sa pagsusumikap mo bilang estudyante. At nawa po ang bawat estudyante, yung kung nagsusumikap man kayo at kung may mga recognition man po, ay makita nyo po na sana yung inyong motibo is to give glory to God. At patuloy na i-acknowledge ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Huwag lang yung sarili mo or yung ginawa mo. Dahil sabi nga po, lahat ng kailangan natin sa buhay, lahat ng skills, talents, abilidad, inilagay na ng Panginoon yung mga kailangan natin. So kung wala ka nung inaasahan mo, hindi mo kailangan yon. Alam ng Lord, siya po yung may likha sa atin. Huwag kang mas magaling kaysa sa Panginoon. Di po ba? So, yung pagiging diligent, kasama po rin ang ibig sabihin nun ay yung conscientious. Sa person po ay wishing to do what is right. Yung, kumbaga alam mo nang may mali sa buhay mo, sa iyo mismo, wala ka pa namang ginagawa para gawing tama yon. Alam mo lang may mali ka. Pero wala kang iniisip o wala kang aksyon paano magiging tama. Especially, sabi nga, to do one's work or duty well and thoroughly. So, yung pong mga manggagawa or yung mga may trabaho, hindi lang yung basta matapos mo lang yung trabaho mo. At sabi nga po kung ikaw po ay nagtatrabaho or estudyante ka na nag-aaral, paano mo malalaman na talagang gustong-gusto mo yung trabaho mo or doon ka nilagay ng Panginoon or yung kurso mo ay doon yun talaga ang gusto ng Panginoon para sa iyo at hindi lang yung gusto mo. Kasi pwedeng kumuha ng kurso mo na gusto mo lang Pero kung alam mong diyan ka inilagay ng Panginoon, kahit na anong hirap, puyat, pagod, mga sakripisyo na kinakailangan upang matupad mo at makatapos ka at maibigay mo yung glory sa Panginoon at magamit ka ng Panginoon, yun po yun Go ye and make disciples to all nations. Sa iyong workplace, sa iyong school place, sa marketplace kung saan ka inilagay ng Panginoon, kung laging naandun yung desire mo, na Lord, gamitin mo ako, hindi lang ako pang loob ng church. Yes, may mga nagpa-function po sa loob ng church, especially sa admin, sa worship team, sa leadership.
Pero hindi kayo aalisin ng Panginoon kung saan kayo naroroon. At maaaring ilipat pa kayo at mas higit pang mas matataas na posisyon ng mga tao or ay yung pong mga status ng mga tao ang maubot nyo. Kung makikita ng Panginoon na naging tapat ka sa maliit, pagkakalooban ka pa niya ng mas marami. At yun pong makita natin na sabi nga yung relating to a person's conscience. Okay? Kaya the act does not provide exemption from service on the basis of personal conscientious beliefs. So yun pong yung gusto mong itama yung mali. At the same time ay yung pong ibibigay mo yung the best mo na magagawa sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, maging sa pagiging responsabling anak sa loob ng bahay, na responsable ka sa mga sarili mong gamit, sa pag-aayos, sa pagkain ng tama at ng sapat lang sa kailangan ng katawan mo, hindi yung sobra, hindi para hindi ka mag-gain ng weight na mas malaki ka pa na sobra sa height mo or kulang sa height mo. So, yung mga ganong klase po. Masyado na tayong aware sa dami ng ating patuloy na tinitignan. Pero, yung awareness natin at knowledge, gaano na po natin ini-apply sa buhay natin yung tama at yung kailangan natin at yung alam nating kalooban ng Panginoon. So, Jesus lived life with His disciples as one of them. He didn't exalt Himself even though He was God. Kaya nga po nakaka-relate sa atin ang Panginoon. Kaya siya naging tao. Kaya wala pong exemption na sasabihin nyo, hindi naman alam ni Jesus yung aking nararamdaman, yung aking feelings. Okay? Dahil naging tao po siya, kaya alam niya. Alam niya kung paano mamighati, anong namatay si Lazarus. At alam din po niya kung paano magalit doon sa mga hindi tamang ginagawa ng tao. At yung pong makita natin na sabi po ay He simply lived in relationship with His disciples and pursued God's call on His life. 30 years sa kanyang nanay at tatay, starting 30 hanggang 33, yung call sa kanya ng kanyang tatay sa langit ang kanyang ginawa at natapos. At ngayon ay kasamang nakaluklok sa trono ng ating Ama sa langit, nakaupo sa kanang bahagi. So isang biyaya po, knowing that He was there to serve them, allowed Him to teach, lead, correct, and serve them as needed, all within the context of a deep and selfless love for them. Kung may leader kayo sa inyong eskwelahan o sa inyong opisina, hindi ba mas nakakataba ng puso nyo kung makikita nyo nagmamalasakit at hindi lang yung basta utos ng utos, mando ng mando yung inyong leader, kundi nakikita nyo na kasama nyong gumagawa ng mga responsibilidad na kinakailangan bilang sa team nyo or dun po sa department nyo. Although mas siya yung may alam, pero nakikita nyo na kasama nyo siyang gumagawa at patuloy kayong tinuturuan. Ngayon, the moment naman na natuto na kayo, talagang i-apply nyo ng the best na magagawa nyo para sa Panginoon at the same time yung thankfulness or yung gratitude nyo sa kanyang pagtulong. So He wants us to do the same, to pour ourselves out for others at their point of need as He did. So makikita po natin yan sa pamilyang Pilipino, lalo na pagka may mga pangangailangan ng bawat isang pamilya, na andun po yung malasakit. At sabi nga po kung paano yung pong nanay nung nawawalang sabungero. Sabi nga, 2 anak niya yung unang namatay. At yun pong isa ay, hindi ko tanda kung may sakit din.
At yun pong isa yung inaasahan niya. 75 years old na po yung nanay at hindi siya mapakali dahil nga hindi pa niya alam kung ano nangyari doon sa kanyang anak. Pero makita po natin na sa bawat pangangailangan at may mga magulang po, huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili kung hindi tamang pamumuhay yung kinahinatnan ng anak nyo. Pero, i-evaluate nyo po, napalaki nyo ba sila ng tama? Naituro nyo ba yung tama? Yung pong pagsisisi ba na nakapag-spend ba ako ng time? Naituro ko ba sa anak ko? Hindi lang yung basta sinabi. Kasi iba yung basta sinabi eh. Kung 5 yung anak mo, meron ka bang time para isa-isa ay i-date sila? Kahit sa simpleng palabok lang dyan sa kanto. Okay? Para lang makapag-usap kayo. Hindi lang yung basta makakain lang pero yung makapagkwentuhan. Sabi ko nga po, sa time ko ngayon ay mas nai-enjoy ko na kahit kami ay nanonood ng Korean novela ni Dorothy pag kanya pong day off. Pero naandun din po yun na natutuwa ako na nagkukwentuhan kami habang kami ay nanonood. So yung mga ganong klase ba ng kaya po yung mga mas may edad na yung mga magulang, spend time with them. Hindi naman lahat ng panahon na andito kami. Okay? Hindi mo nga alam kung bukas naandyan pa yan, kung buhay pa. Pero makita mo po na sabi nga, may mga anak naman na hindi na ang tawag dito, hindi na nagsisisi dahil ibigay nila yung kanilang buong panahon sa pag-angalaga, sa pag-aasikaso sa kanilang mga magulang. Pero kung may mga time po, sabi ko nga, isang bagay po kasi na pinanghinayangan ko noon ay kung kailan handa na akong tumingin din po sa nanay ko, saka naman siya nawala. 1 week or 2 weeks lang after na mawala si Pastor Andy, sumunod naman po yung nanay ko. Matagal na rin po siyang may sakit at isang bagay nga po na ikinatuwa ko noon, mismo siya kahit siya ay may sakit, talagang dinalaw pa niya si Pastor Andy. So, hindi naman po favorite na manugang. Pero isang bagay na nakita ko po, yung pagmamahal din ng nanay ko sa aking mahal na asawa. So, let us face this year 2024 with hope and faith that we will be able to face, overcome, and fulfill the challenge that this year has brought us or will be bringing us. Isang paalala na rin po sa atin, warning na rin na hindi po magiging madali itong mga darating pang taon. Lin Cow years, yun pong sa prophecy. At although sabi ko nga po, pagka mga anak ng Panginoon, hindi po natin makikita yung talagang grabing epekto kung tayo ay nagpapatuloy. Kasi kahit po alam natin yan, kung hindi naman tayo nagpapatuloy at uunahin natin yung pag-aalala sa mga pangangailangan natin, minamaliit mo ba ang Panginoon na hindi kayang punan ang lahat ng kakailanganin natin sa araw-araw? Hindi ba niya kayang punan? Kaya nga po, gaano kalaki ang pananampalataya mo sa Panginoon? Gaano kalaki ang tingin mo sa Kanya? Sino ba siya sa iyo? So, una, can diligent believer in our churches or in this city, sabi nga natin nasa Bacoor tayo, or kung saang city tayo nakatira, grow in 4 aspects of their lives. So, una sa yung pong sabi sa Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. So, Jesus, the model of our ministry at even our faith, grows in these 4 areas. If we want to fulfill our mandate, we must consistently grow in these aspects of our lives and ministry. So, bilang believer po, may mandato tayo, hindi lamang po ako bilang pastor or pastora at yung pong mga elders natin, kundi bawat isa po sa atin na patuloy na kung paano si Jesus ay lumago in wisdom at stature, ay nais din po ng Panginoon na makita ito sa mga naniwala at nanampalataya sa Kanya. So, what and why we need to grow in these 4 areas? So, ano po ba itong 4 na areas na to? Unang-una, yung wisdom.
So, isang bagay po na makita natin, the church we are building ay bilang parte din po ng katawan ni Kristo. Kasama po kayo sa nagbi-build ng iglesia, hindi lang po ang mga leader. Kasi kahit po may leader, kung hindi naman susunod yung mga follower, hindi rin po mabibuild ng maayos ang iglesia ng Panginoon. So yun po nga, ito po ay reflection ng anong klaseng pastor or leader, even yung mga tatay sa bahay or yung mga parents. Reflection po yan, mga anak nyo, ang pananaw ng anak nyo, ang ugali ng anak nyo. Although hindi po sa lahat ng pagkakataon ay reflection kung paano nila nakikita ang pananampalataya nyo at pagtitiwala nyo sa Panginoon. So, if we are going to build a strong house, we must become the recipient of God's wisdom. 2 Chronicles 1:7-12. That night, God appeared to Solomon and said to him, "Ask for whatever you want me to give you." At Solomon answered God, "You have shown great kindness to David, my father, and have made me king in his place. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are as numerous as the dust of the earth. Give me wisdom and knowledge that I may lead this people. For who is able to govern this great people of yours?" God said to Solomon, "Since this is your heart's desire, and you have not asked for wealth, riches, or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge, to govern my people over whom I have made you king, therefore wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, riches, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have." So, isang bagay po na makita natin, yun pong hiningi ni Solomon nung time na tinanong siya ng Panginoon, ano ang gusto mong hingin? At makita po natin ang kanyang heart na talagang yung pong desire ng Panginoon na kung paano ang tamang paglilid doon sa mga taong ipinagkatiwala sa kanya. Minsan yun po yung cry ng heart ng mga leader, ng pastor, especially kung hindi po nakikita yung pag-angat sa buhay, yung pagsunod ng mga pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, yung paglagong espiritual. Kaya nga sabi po yung grace ng Panginoon ay mapa sa ating espiritu at patuloy po na maunawaan natin ano ang gusto ng Panginoon sa buhay natin at yung pong ating pagsunod. Sabi po sa Proverbs 24 verse 3, "By wisdom a house is built, and through understanding it is established." Kung paano pong ibinigay ng Panginoon ang hiningi ni King Solomon, na sabi nga yung pong wisdom, yung wisdom and knowledge upang i-lead niya itong mga taong ito, idinagdag na lang sa kanya ng Panginoon ang mga hindi niya hiningi. Yun yung wealth, riches, and honor na sabi nga po yung mga bagay na beyond sa ating gusto or hinihingi ang ibibigay ng Panginoon. Kung nakikita po niya na yung pagsunod natin sa Kanya, walang alinlangan, walang katulad, at yung kung kailan gusto ng Panginoon, sinusunod natin agad. Hindi yung timetable natin, kundi yung timetable ng Panginoon. Kasi may mga pagkakataon, may sinasabi ang Panginoon sa atin, gusto mong sundin. Kaya lang nag-aalinlangan ka. Lord, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yung nagsasabi? Ikaw ba yung kausap ko? O baka ako lang?
So kung duda ka, maghanap ka ng mas matured sa'yo na magko-confirm kung ano yung sinabi sa'yo. Or may pagkakataon naman, alam mo nang ang Panginoon yun at alam mo nang ang Holy Spirit yung nangungusap sa'yo. Kaya lang, tumatanggi ka pa. Especially pag pagdisiplina yung sinasabi, correction, ang hirap nating tanggapin kahit tayo ay may relasyon na sa Panginoon. Pero yun po yung kinakailangan nating gawin. Maging humble, yung humility, pagpapakumbaba, pag-amin, na pag sinabi sa iyo ng Panginoon, anak, mali itong ginawa mo. Lord, mali ba? Siya yung mali. Mahilig magturo sa iba. Pag sinabing ikaw ang nagkamali, aminin mo na ikaw nga. So, pangalawa po, letter B, ay yun pong stature. So, wisdom, stature, it is our position in God. It is He who gave us this position, not man. What man can give is only a status, not stature. So, di po ba? Yung mga status natin sa buhay, social status, yung mga political status na yan, ay nakikita natin at minsan ay minamaliit natin yung ating sarili. Pero sabi nga po, ang i-secure natin ay yung stature natin sa Panginoon. So when you have stature in God, you will have an access to heaven. At ngayon pong 2024, sabi nga po yung kingdom keys na ipinakita at tignan po natin na magiging madali yung access sa pangangailangan or yung pong kinakailangan natin upang yung assignment natin ay magawa natin ng maayos at nakalulugod sa Panginoon. So sabi po sa Genesis 18:17, then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? So, may mga bagay po na gagawin ang Panginoon. At kung paano nga pong yung tribe ng Issachar at yun pong sabihin na natin itong Isaac ay ipinahahayag ng Panginoon. Even po sa kalagayan ni Dr. Jonathan David, sabi nga yun pong talagang pakikinig niya. Ewan ko kung pinakikinggan nyo yung sa YouTube niya. Yun po ay kasama dun sa tinalakay niya sa amin sa Muar, Malaysia. Ayun pong upper room. Bagamat medyo may kahirapan po sa pag-unawa dun sa kanyang sinasabi, dahil siya po ay Indiano, tama ba yun? Indiano po, ay mahirap pero mauunawaan po kung gusto. At although sabi nga yung pong pagsusulat or yung pag-jot down ng kanya pong sinasabi, pero naandun po nakakalugod na yung pong plano ng Panginoon. Bagamat may kahirapan or mayroong mga paghihirap na nararanasan naman ng mundo ngayon, katulad yung mas malalang variant na naman ng COVID-19. Yan, may balita na naman. So, wag na nating hayaang pumasok pa sa ating bansa. So, you receive fresh revelation that will cause you to be relevant in the present. So, have you heard that the Bible is an integrated book where the Old Testament is the New Testament concealed and the New Testament is the Old Testament revealed. So makita po natin na yun pong pagbabasa ng Biblia. Kaya salamat po sa Panginoon na ngayong bakasyon ng mga estudyante nadagdagan po yung bilang ng mga nagbabasa. Pero sana po ay lalo pang magdagdagan sa 2024 dahil wala po tayong ibang panghahawakan kundi ang salita ng Panginoon na ating tinanggap, naintindihan at ini-apply sa ating buhay ang makakapag-sustain po sa atin sa mga panahon pa or mga pangyayari pang darating sa mundo.
upang tayo ay maging matatag at manatili ang ating pananampalataya, hindi mag-waver, hindi pagdudahan kung ano ang sinasabi ng Panginoon at yung mga pangyayari sa atin pong bansa, sa kapaligiran, sa mundo, dahil mararanasan po natin yan. So dito po sa Job 1:8, sabi po kausap po ng Panginoon si Satan. Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." Maipagmamalaki kaya tayo ng Panginoon kay Satanas, kapareho kay Job? Masasabi kaya niya, nakita mo ba ang aking lingkod na si? Sana po, isang panalangin po yun, na wag po tayong kinainan ng sistema ng mundo, kundi nananatili pa rin na yun pong ating pananampalataya, pag-stand sa word, sa values and principles ng Panginoon. Kaya napaka-importante po nagbabasa tayo ng kanyang salita. So, this access will give you an unlimited supply of heaven's resources and provision. Kaya nga po yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ultimo po yung supply na nasa kalangitan. Hindi lahat ng Kristiyano nakakakuha. Yun lamang pong naniniwala at patuloy na ina-apply yung kanilang pinaniniwalaan at patuloy pong hinihingi sa Panginoon. Naging panalangin nyo na ba? Lord, ibigay mo po sa akin kung ano yung gusto mong ibigay sa akin. Kung ano yung kaya ko nang ipamahalaan ng maayos. Ganun ba yung prayer nyo? O, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, kailangan ko nito. May pananampalataya kaya makikita ang Panginoon pag dumating siya sa kanyang mga iniligtas. Saan nakatuon yung pananampalataya natin? So, it is your spiritual stature that will cause God to back you up as you build the church with Him. Are you building God's church? Sa inyo pong lugar, sa inyong pamilya, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga kaibigan, sa inyong community, sa inyong barangay. Makita po ng Panginoon, nais ng Lord yung strong church, yung hindi nasisway sa mga naririnig na patakaran o mga interpretasyon, lalo na kung maling interpretasyon ng kanyang salita. Huwag po tayong magpadala at tiyakin natin na totoo po yung ating pinanampalatayanan at pinaniniwalaan at kung saang church tayo nabibilang. So, favor with God. Judges 6:12-14. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." But sir, Gideon replied, "If the Lord is with me, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" Is God speaking to you right now? Saan ka isinisend ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas, at ang naisin niya na mag-disciple ka na. Especially po, yung mga nakatapos na sa 1-to-1. Huwag niyong hayaang mamatay yun pong alab ng puso doon sa natanggap nyo, kundi patuloy nyo pong ibahagi sa iba.
Kaya nga one-to-one, kahit ikaw lang mag-isa. Pero lagi ko pong sinasabi, kung bago ka pa lang, isama mo yung leader mo na nagbahagi sa iyo para may intercessor ka. Kung hindi man makasama, ipaalam mo during ng time na ikaw ay may one-to-one. Pagka po merong nagsabi na may one-to-one kami ng ganitong oras, kasama na po yun sa ipinapanalangin ko. Pag si Dorothy may sinabing may one-to-one kami, mami ni nag-aaral ka na ba? O nag-review ka na ba? O, kasama po doon sa paalala yon. At habang sila po ay nagwa-one-to-one, nag-i-intercede ako sa baba. So, yung mga ganong klase po. Hindi lang yung akala nyo si Pastora, wala namang yan kasi hindi naman siya nagwa-one-to-one Yan. Sabi nga po nung kapitbahay ko, yung bumusita sa kapitbahay ko, maghapon ka lang dyan sa loob. Wala kang Sabi ko, hindi po may ginagawa po ako dito, mga paperworks po, at the same time nag-aaral. Ayun. So, akala niya wala akong ginagawa dito sa loob. Kasi kahit maghapon, pag nakita niyang hindi ako lumabas, alam niya, nando lang ako sa loob. Okay. So, sabi ko nga, Lord, parang napaka-imposible ba ngayon na makapanatili ang isang tao sa loob? Kailangan ba lagi nasa labas? Sabi ko nga po, kung marami kang gagawin, hindi naman po sinabing huwag ka na makipagkapwa-tao, huwag ka na mag-relate sa kapitbahay mo. Pero, yun pong kasama na rin yun doon sa stewardship ng time na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo po, yung sa area na kailangan natin magkaroon ng access upang magkaroon na patuloy na mag-improve at magkaroon. Pangatlo, yung favor with God. So, yun po yung makita natin na nakita na yung favor ng Panginoon muna ang secure natin. So, God's favor in your life will cause you to rise up from your low position. Hindi kung paano kang tinawag ng Panginoon nung una, mananatili ka doon hanggang mamatay ka na. Kung nagkaganon man, hindi na ang Lord ang may diferensya. Nasa sa iyo na yon. Dahil nais ng Panginoon na iangat po ang ating buhay, ang ating kabuhayan, ang ating pananampalataya, ang lahat-lahat sa atin. So, paano tayong bumabagsak or bumabalik sa dating posisyon or sa mas malala pa? Kasi po sa hindi natin pagsunod or pagsuway sa Panginoon sa kanyang kagustuhan, even yung mga written word, yung kanyang mga values and principles sa buhay, even yung sistema na ating ginagawa. So, the moment na ma-secure po natin yung favor ng Panginoon sa ating buhay, it will cause you to rise up from the natural to being a supernatural being po tayo, spirit man tayo. Kaya lang, mostly sa ating pamumuhay sa araw-araw, yun lang physical man ang ating binibigyang at tinutuunang pansin. Mas tuunan nyo yung inyong spirit man. Hindi na kayo aasa doon sa sarili nyong lakas upang makagawa, kundi sa Panginoon na nasa sa inyo. Kung alam nyo lang ang Panginoon at ina-acknowledge nyo lang na ang Panginoon na nasa inyo, na may guardian angels pa kayong kasama. Okay? At may nagmi-minister pang angels sa bawat ginagawa nyo. Nako, ewan ko lang kung paanong hindi kayo gagamitin mightily ng Panginoon at patuloy na iaangat ang inyong pananampalataya, kabuhayan. Huwag lang ma-excite pag may mga magandang pangyayari. Even sa mga pangyayaring hindi maganda, merong magandang lalabas dyan kung matututo tayo at patuloy na i-acknowledge natin, Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Ano yung itinuturo mo sa akin? Laging ganun po yung maging attitude natin. Hindi yung, bakit nagkaganito? Ganito naman ang ginawa ko, ganito. Wala kang maisisisi sa Panginoon.
Kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ngayon, either kagagawan mo, kagagawa ng Panginoon para si Kristo ay patuloy na ma-mold sa atin bilang kanyang mga nananampalataya sa Panginoon. Ganun lang naman yun. Ngayon, yung bilis at bagal sa attitude natin. Gaano natin kabilis matuto at sumunod sa Panginoon? Or gaano natin pinapanatili yung ating katigasan ng ulo? John 6:41-42. At this the Jews began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he say, I came down from heaven? So, this recognition that they gave to you will cause them to consider your faith and will lead them to the God of your faith. Nakikita ba ng tao ang pananampalataya mo? Natin bilang pamilya? Nakikita ba ng anak mo ang pananampalataya mo? At patuloy mo bang iniaangat ang pananampalataya ng anak mo sa kagustuhan ng Panginoon sa Kanya? At hindi lang sa kakayanan nyo bilang mga magulang. So, God's favor in your life will also bring you to God's proceeding word so that you can participate with Him in His move. Kasi may mga pagkakataon, nagmo-move tayo dahil gusto lang natin gumalaw. Pero bago ka gumalaw, secure mo muna ano yung word ng Panginoon sa iyo. Secure mo muna. So, pang-apat na kailangan pong makita sa atin ay yung favor with man. Acts 2:47. So, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Isang katanungan ko nga po pag ba may dinala ang Panginoon sa atin, handa na ba tayong i-disciple, alagaan, at patuloy na tulungang lumago sa Panginoon? Hindi po ako lang. Mas lalo kayo, lalo na kung kayo yung nagdala. Kayo na po yung mangangalaga. Kayo na po yung mananalangin. Kayo na po yung magtuturo sa Kanya ano yung mga natutunan nyo. Maging kamalian yan na natutunan nyo kung paano itama ang mali. At maging yun pong mga bagay na nagpalago sa inyong pananampalataya. Kaya nga po kayo nasa church Kaya nga tayo tinawag bawat isa sa atin upang patuloy na mag-disciple. One-to-one. Abutin yung mga nangangailangan at mga willing na magpaturo. So, the message we are preaching is foolishness to the unbelieving world. The only way they will consider your message is when you secure their favor. Kaya po napaka-importante na meron tayong connection. Yung hindi yung kakakilala mo lang, gusto mo na agad i-disciple. May kasama rin pong mga kaparaanan. Yun pong relationship muna ang ating buuin bago po natin ibahagi si Kristo Jesus. So, the church should not stay in the defensive mode. She must become offensive in advancing the kingdom of God. So, hindi lang po yung defensive na pag meron ka nabalitaan ang maling saka ka palang papasok. Maging offensive na po tayo na patuloy na, lalo na nakikita na natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Lord, gamitin mo ako, maging panalangin po natin. Lord, baguhin mo kung ano yung gusto mong baguhin sa akin. Panginoon, maging matapang na ako kung duwag ako. Na ibahagi ka sa iba, na ipakita ka sa iba. Lord, gusto kong mabuhay na ikaw yung nakikita sa akin, hindi na ako, hindi na yung aking sarili, kundi ikaw na. The moment the church secures the favor of men, the Lord will grow the number of the church. So, Acts 2:40-41, those who accepted His message were baptized,
and about 3,000 were added to their number that day. So, isang araw lang po yun. Habang nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng mga tao ay araw-araw namang idinaragdag ng Panginoon sa kanila ang kanyang mga inililigtas. Mga Gawa 2:47. So, yun pong sabi nga ang Panginoon yung magdaragdag. Gusto nyo po ba na maidagdag ang Panginoon sa mga dinidisipulo nyo, sa mga inaabot nyo? Salamat po. May narinig ako nagsabi ng amen. Kahit hindi po tayo nagkikita, alam ng Panginoon yon at alam po niya kung ano po ang gagawin at paano niya kayo gagamitin ang bawat isa sa atin. So, how do we grow in these areas? Doon pong sa wisdom, stature, favor with God, and favor with men. So, we must have an access to the current word. At isa nga po yung kung paano pong sa darating na January na dadalo kami sa Kingdom Keys, yung access para ma-access po. Saan po ba ginagamit yung susi? Pambukas at pangsara. So, anong gusto nyong importante po na wag nating maiwan yung susi. Kaya lang minsan may susi tayo, hindi natin ginagamit, kaya hindi rin natin mabuksan. So, pangalawa, we must be strongly connected to the current move of God. At ano po ba yung current move ng Panginoon? Yun pong pagpapatatag, pagbibuild ng kanyang iglesia at ng kanyang katawan. So, we must receive impartation from ministries with prophetic and apostolic mantle through their mentoring or fathering ministry over us. So, isang bagay po, marami tayong pwedeng kainan. Sa dami nga ng kinakainan, hindi mo malaman kung nadadigest mo pa ba yung kinakain mo. So, pumili lang po tayo ng isa. At ito nga po ay yun pong pagpapatatag at patuloy na yun pong apostolic teaching. So, si Pastor Wilbert ay hindi po pinagdaramot. Lalo na pag pumupunta siya doon sa kanyang spiritual father. Kasama po. Sinasama niya kami. Kaya nga po sabi ko, yung pag-iipon natin, yung pag-i-invest natin, kasama na po yun. Salamat po sa investment nyo. Hindi nyo alam, may investment kayo sa pagpunta ko ron na. Pero isang biyaya po ng Panginoon. At ganun din po yung tinitignan ko para sa mga elders, sa mga susunod pang nawa po ay wag na mangyari na patuloy tayong i-restrict ulit dahil po dito sa COVID-19 at sa mga pag nakikita nyo po yung mga pangyayari sa mga bansa, yung mga pagputok ng bulkan, pagkakaroon ng earthquake, mga patuloy na kaguluhan, kasama po yun sa mga senyales ng muli ng pagbabalik ng Panginoon para maghari po siya dito sa lupa. Kasama tayo. Ay, nako, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagtatapos ng taong 2023. At dalangin ko po na ang bawat isang nakikinig, patuloy na tumanggap ng iyong mga salita mula po sa mga leaders, sa mga nanay at tatay, mga kabataan, mga bata, Panginoon. Patuloy na lumago sa apat na area na to kung paanong iminodel sa amin ng aming Panginoong Jesus na siya po ay lumago sa kanya pong sa wisdom, sa kanyang stature or yung position po niya sa iyo bilang tao, bagamat siya ay Diyos. At sa favor na nagmumula sa iyo at sa favor mula po sa tao. Yes, Lord, you intervene, Panginoon, sa aming mga affairs bilang mga anak mo at may ginagamit kang tao, Panginoon, to intervene para po sa amin. Ma-acknowledge namin ito, Panginoon. Pero higit sa lahat, Lord, dalangin ko kauhawan po ng iyong mga anak. Ang iyong pong salita, ang iyong presensya, ang
patuloy pong pagsunod sa iyong kagustuhan para sa kanilang buhay. Dahil kung paano mo pong sinabi sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na tunay, O Diyos, na Ikaw po ang may akda ng aming kinabukasan. You know your plan for us, plan to prosper us and not to harm us. Plans to give us a hope and a future. A bright future, Panginoon, is ahead of those who believe you, yung mga may prinsipyo pong believer na nagpapatuloy sa kung anong tinanggap nila at nagpapatuloy na lumago sa kanilang kaalaman sa iyong salita. Salamat po sa buhay ng iyong mga mananampalataya at dalangin ko, Panginoon, Ikaw ang nakakakita sa aming kapasidad. Palaguin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Gawin mo po kaming nangangalaga, nagdidisipulo ng mga bago pagdadalhin mo sa iyong iglesia. Cause us, Panginoon, upang patuloy, O Diyos na banal, na magkaroon ng relasyon, tamang relasyon, Panginoon. Heterosexual na relasyon, Panginoon, babae sa babae, lalaki sa lalaki, na meron pong goal na madala sila sa iyong harapan at magkaroon ng personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Patuloy mo pong linisin ang iyong iglesia at makita mo po, Panginoon, minamahal ka namin, sinusunod ka namin, at patuloy kami nagpapasako sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy i-celebrate nyo ang panibagong taon, ang 2024, knowing na kasama natin ang Panginoon na hindi tayo iiwan ni pababayaan anuman po ang ating pinagdaanan at pagdadaanan pa sa darating na taon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.